Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga nakakulong at ikinulong ng mga pulis, barangay officials, o kahit sino man na mga nasa gobyerno na ikinulong na walang kasalanan. Sa mga ikinulong ng mga pulis, mga detention prisoners, o mga priso na minaltrato, ginulpi, sinaktan at pilit na pinapaamin sa kasalanan hindi nyo ginawa. Narito ang ikakaso ninyo sa mga pulis. Pakinggan nyo ito, nangyari ito sa may Mindoro na pinagbintangan siya sa kasalanan hindi niya ginawa. Kasabwat ng mga pulis ang mga tiwaling fiscal at public attorney's lawyer. Na sa halip tulungan ng public attorney na ito ang kawawang akusado ay mantakin mo gusto pang pagkaperahan, kutungan ng PAW lawyer na ito. Wala ka na talaga maaasahan sa mga public attorney's lawyers. Mantakin mo pinapaamin sa kanya ang kasalanan hindi niya ginawa. At ito pa ang masakit, kinausap ng public attorney na ito ang akusado na ibenta o isang laang bahay ng akusado para daw ibigay sa public attorney na ito ang 350,000 pesos ay ang public attorney daw na ito ang baalang magbigay sa nagrereklamo. Mantakin mo, ang PAW lawyer na ito walang ginawa kundi ibenta ang kaso. Sinabihan niya ang akusado na aminin na lang niya ang akusasyon laban sa kanya. Walang ginawang legal remedies ang PAW lawyer na ito. At nang nasa kulungan na ang akusado, ay tinatakot siya ng mga pulis na malapit na siya salvage. Kaya natakot ang mga kapatid niya, kaya nagpunta sila sa Manila kay Tulfo para humingi ng tulong. At alam nyo ba hindi naman sila tinulungan ni Tulfo, niyabangan lang sila, dinaldalan lang. Kasi wala naman alam si Tulfo kung ano ang mga legal remedies. Mabuti na lang may kakilala silang marunong gumawa ng pleading submitted to the court, kaya nakalabas ang akusado sa kulungan. Yang mga PAW lawyer na yan, wala silang ibang sinasabi sa mga pumupunta sa kanila na aminin nyo na lang para bumaba ang sentensya. Kawawang biktima, biktima na nga bibiktimahin pa ng mga taga-public attorney's office. Narito ang mga ikakaso ninyo sa mga pulis na sinasaktan kayo at pinagsasalitaan ng masasakit at kung ano-ano pang pananakot. Pakinggan nyo ito. Kasuhan nyo ang mga pulis ng Anti-Torture Act of 2009. Ayon sa ating batas ang pagpapahirap gaya ng pinarusahan sa ilalim ng batas ay maaring physical or mental, psikolohikal. Ayon sa batas na ito ang pisikal na pagpapahirap ay isang paraan ng pagtrato o pagpaparusa na ginawa ng isang taong may awtoridad o ahente ng isang taong may awtoridad sa isa pang nasa kanyang kustodiya na nagdudulot ng matinding pananakit, pagkahapo, kapansanan o dysfunction ng isa o higit pang bahagi ng katawan, tulad ng, systematic beating na pambubugbog, pagheadbang, pagsuntok, pagsipa, paghampas ng truncheon o rifle butt o iba pang katulad na bagay, at pagtalon sa tiyan. 2. Kakulangan ng pagkain o sapilitang pagpapakain ng sirang pagkain, dumi ng hayop o tao at iba pang bagay o sangkap na hindi karaniwang kinakain. 3. Electric shock. 4. Pagsusunog ng sigarilyo, nasusunog sa pamamagitan ng electrically heated rods, mainit na langis, acid, sa pamamagitan ng pagpahid ng paminta o iba pang kemikal na sangkap sa mauhaglamad, o mga acid o pampalasa ng direkta sa mga sugat. 5. Ang paglubog ng ulo sa tubig o tubig na nadamhan ng dumi, ihi, suka at o dugo hanggang sa bingit ng inis. 6. Ang pagiging nakatali o pinilit na kunin ang maayos at mabigat na posisyon ng katawan. 7. Panggagahasa at sexual na pang-aabuso, kabilang ang pagpasok ng mga dayuhang bagay sa sex organ o tumbong, o electrical torture ng ari. 8. Pagputol o pagputol ng mahahalagang bahagi ng katawan tulad ng ari, tainga, dila, at iba pa. To do quit.
Pagpapahirap sa ngipin o ang sapilitang pagbunot ng mga ngipin. 10. Pag-alis ng mga kuko. 11. Mapanganib na pagkakalantad sa mga elemento tulad ng sikat ng araw at matinding lamig. 12. Ang paggamit ng plastic bag at iba pang mga materyales na inilagay sa ibabaw ng ulo hanggang sa punto ng pagkahilo. 13. Ang paggamit ng mga psychoactive na gamot upang baguhin ang pangunawa, memorya, pagiging alerto o kalooban ng isang tao, tulad ng ang pangangasiwa o mga gamot upang himukin ang pag-amin o bawasan ang kakayahan sa pag-iisip, o 2. Ang paggamit ng mga gamot upang magdulot ng matinding pananakit o ilang sintomas ng isang sakit, at 14. Iba pang katulad na mga gawa ng pisikal na pagpapahirap, at mental, psychological torture, ay tumutukoy sa mga gawaing ginawa ng isang taong may awtoridad o ahente ng isang taong nasa awtoridad na kinakalkala na makakaapekto o malito sa isip o makasira sa dignidad at moral ng isang tao, tulad ng 1. Pagtakip ng mata. 2. Pagbabante sa isang mga tao o sa kanyang mga kamag-anak na may pananakit sa katawan, pagbitay o iba pang maling gawain. 3. Pagkakulong sa mga nag-iisang selda o mga lihim na lugar ng detention. 4. Matagal na interogasyon. 5. Paghahanda ng isang bilanggo para sa isang show trial, pampublikong pagpapakita o pampublikong kahihiyan ng isang ditnido o bilanggo. 6. Nagiging sanhi ng hindi naka-schedule na paglipat ng isang taong pinagkaaita ng kalayaan mula sa isang lugar patungo sa isa pa, na lumilikha ng paniniwala na siya ay dapat na biglaang papatayin. 7. Pagmamaltrato sa isang miyembro ng pamilya ng isang tao. 8. Nagiging saksi sa mga sesyon ng torture ng pamilya, kamag-anak o anumang ikatlong partido. 9. Pagtanggi sa pagtulog, pagpahinga. 10. Pagdudulot ng kahihiyan tulad ng paghuhubad sa tao, pagpaparada sa kanya sa mga pampublikong lugar, pag-ahit sa ulo ng biktima o paglalagay ng mga marka sa kanyang katawan na labag sa kanyang kalooban. 11. Sinasadyang ipagbawal ang biktima na makipag-usap sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya, at 12. Iba pang kahalintulad na gawain ng mental, psikolohikal na pagpapahirap. Iba pang malupit, hindi makatao at mapang-abusong pagtrato o parusa. Ang iba pang malupit, hindi makatao o nakabababang pagtrato o parusa ay tumutukoy sa isang sinadya at pinalubha na pagtrato o parusa na hindi binanggit sa ilalim ng Seksyon 4 ng batas na ito, na ginawa ng isang taong may awtoridad o ahente ng isang taong may awtoridad laban sa ibang taong nasa kustodiya, na nakakakuha ng isang antas ng kalubhaan na sapat upang magdulot ng pagdurusa, labis na kahihiyan o pang-aalipusta sa huli. Ang pagtatasa ng antas ng kalubhaan ay dapat depende sa lahat ng mga pangyayari ng kaso, kabilang ang tagal ng paggamot o parusa, ang pisikal at mental na epekto nito at, sa ilang mga kaso, ang kasarian, relihiyon, edad at estado ng kalusugan ng biktima. Section 5 of Anti-Torture Act of 2009. Ang batas na ito ay maaari ninyong sampahan ng kaso ang mga pulis kapag nakaranas kayo ng pang-aapi, pananakit, maging physical or mental man ito habang kayo ay nakakulong. Kasuhan ninyo ang mga pulis sa NAPOLCOM o sa Ombudsman ng administrative case, o sa Prosecutor's Office ng criminal cases. At kapag kinampihan sila ng mga tiwaling taga-Ombudsman at NAPOLCOM at Fiscal, maaari ninyong kasuhan ng administrative case ang mga taga-Ombudsman, NAPOLCOM at Fiscal para matanggal sa trabaho. At kapag lawyer ang nagdesisyon sa kaso, maaari ninyong kasuhan sa Supreme Court ng disbarment si Fiscal, si Investigador. Kasi klarong-klaro na nilabag ng mga pulis ang batas ay kinakampihan pa ng katulad nilang mga tiwali. Sana ay nakatulong ang video na ito. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.